Hello po, kamusta po kayong lahat? Saan man kayo naroon? Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Kung kayo po ay napadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video na gagawin. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share po ang ating mga video. Salamat po. Ngayon po ay May 6, 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa gagawing maisog rally sa Dumaguete na hinaharang na naman, pero sabi po ng SMNI na si Admar na tuloy na tuloy daw po. Abangan po natin yung bukas kung ano po ang mangyayari at bibigyan ko po kayo ng update dyan. Gagawa po ulit tayo ng panibagong video. At ang susunod po natin pag-uusapan ay yung pong ginawa pong rally dyan sa Maynila na hindi ko po alam kung saan po lugar na yan. O mag-comment na lang po kayo sa baba kung saan po yung pinaka-venue niyan. Yung pong rally na papasukin po yung ICC. Kayo na lang po ang humusga. Sabi ng iba, marami daw. Pero ang sabi po ng mga nandoon, nakapanood na mga pro Duterte, sabi natin, pro Duterte. Yun naman talaga ang totoo. Nilangaw daw. Nilangaw. So, yun po. At meron po tayong mga videong panonoorin. Pero bago po yan, update po muna tayo sa ating currency exchange. So, ito po yung ating currency exchange. So, ang ating pong $1 ay equivalent to 57.198. At ang ating New Zealand dollar, 34.381. Ang ating pong Bahraini dinar ay 152.10. Punta po tayo sa ating Kuwaiti dinar, 186.03. Sa ating naman pong Saudi Arabian Riyal, 15.251. Sa Canadian dollar naman po ay 41.870. Ang ating pong Japanese yen ay 0.371. Sa British pound naman po ay 71.908. At ang ating euro ay 61.646. Yan po ang ating latest currency exchange ngayon pong araw ng 6 of May 2024. Ngayon po ay punta na po tayo sa gagawing rally sa Dumaguete. Panoorin po natin itong maikling video. Kung SLN Lifeline News, biglang pinasara sa publiko ang Freedom Park na kinukonsiderang venue ng akbang na maisog peace rally sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Ang dahilan, alamin natin sa balita ni Admar Vilando, live gikan diha sa Dumaguete City. Partner, maayong gabi. Yes, mayong gabi, partner MJ, umangal nga yung ilan sa ating mga kababayan, particular na yung mga netizen. Matapos nga isara o hindi mo na pansamantal pwedeng gamitin itong Freedom Park na kinukonsidera para pagsagawaan or maging venue dito sa hakbang ng maisog prayer rally dito sa lungsod ng Dumaguete sa Negros Oriental. All set na sanang nakatagdang hakbang ng maisog peace rally sa Dumaguete City sa Martes, Mayo 7 na pangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito natapos na makakuha ng permit na may petsang Abril 16 ang kasalukuyan mula sa Dumaguete City Mayor's Office ang mga local organizer ng gagawing peace rally. Ngunit Mayo 4 na maglabas ng sulat ang Office of the City Administrator ng Dumaguete na nakasaad ang pagbawi sa permit na nauna nilang ibinigay. Ang dahilan, kulang ang mga pulis ng Dumaguete City Police Station para matiyak ng kaligtasan para sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga personalidad gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang iba pang mga pupunta sa pagtitipon.
Kasunod ito, kinukonsidera ng mga organizer ng Peace Rally ang Freedom Park sa tapat lang mismo ng Kapitolyo ng Negros Oriental Province sa lungsod pa rin ng Dumaguete. Bago magtanghali naman sumite ng liham araw ng Lunes ang mga organizer sa Kapitolyo na nagpapahayag na gagamitin ang Freedom Park para sa Maisog Peace Rally. Sa ilalim ng batas pambansa bilang 880, maaaring magsagawa ng demonstrasyon at pagtitipon anumang oras at walang kinakailangang permit sa mga Freedom Park. Habang nagpapareceive ng liham ang mga organizer ay nilabas ng provincial government ng Negros Oriental sa kanilang Facebook page ang abiso na nagsasabing pansamantalang sarado sa publiko ang Freedom Park epektibo araw ng Lunes, Mayo 6 upang bigyan daan ang maintenance and rehabilitation sa lugar bilang paghahanda sa Centennial Celebration ng Capitol Building sa Mayo 17. Nakasaad din sa Facebook post ang kautusan ng Office of the Governor na may petsang May 2, 2024 na until further notice pa o wala pang katiyakan kung kailan muli ito bubuksan. Ang mga pangyayaring ito ay umani ng samot-saring negatibong reaksyon mula sa mga netizen. Samantala, bandang tanghali na makapasok pa sa Freedom Park ang SMNI News para makakuha ng footages sa parke. Kapansin-pansin ang dalawang malaking truck na nakaparada sa harap mismo ng stage ng plaza. May ilan pang mga high school at college students na nasa parke. Hindi nagtagal ay pinaalis sa mga ito palabas ng Freedom Park. Kapansin-pansin naman ang klase na pagpapaalis sa mga estudyante at mga tao rito na tila o parang maangas. Yes, partner MJ, sa kasalukuyan ay nakakordon na ng yellow tape ang paligid ng Freedom Park at meron na rin na nakalagay ng mga tarpaulins na nakasaad ang mga abiso ng provincial government na hindi pa muna pwedeng pasukan ng mga ng publiko ang naturang Freedom Park. MJ? Partner, grabe yung parang may-ari ng Freedom Park yung nagpaalis Sa kanya ba yan? Ang katakataka dito, dahil pag naglalabas ka ng abiso, lalo na para sa iyong mga constituents, dapat advance yan. It's either mga ilang araw bago mismo ang gagawin, ang hakbang. So dito, sinasabi na May 2 nang merong inirelease na kautusan ito. May 2 last week pa ito. So ibig sabihin, meron pa silang sapat na araw, siguro Friday, Sabado hanggang Linggo, para maglabas ng abiso. Pero ang katakataka, kung kailan isasara or gagawin yung mismong kautusan, yun din yung araw kung saan siya inihayag. No? So kumbaga parang hindi mo maiwasan na magkaroon ng pagdududa na parang may kaugnayan ito sa gaganapin nga na may isog rally para hindi magamit yung lugar. Pero batay nga sa mga organizer, tuloy pa rin ang kanilang gagawing may isog rally dyan pa rin sa Freedom Park, malapit lang sa Kapitolyo bukas ng hapon. Huling tanong, partner, may supposed press conference si former President Duterte. Anong nangyari at hindi natuloy? Hindi natuloy ito, baka bukas so ang kabayanan ng ating mga kababayan kung ano ang magiging ganap. Basta ang malinaw lang dito, tuloy pa rin ang maisog rally dito sa Dumaguete City, Negros Oriental. At sabi nga ng mga organizer, kita-kits dyan sa Freedom Park sa Kapitolyo, banda. Maraming salamat. Salamat si partner Mar Vilando mula mismo sa Dumaguete City. Sa kanila kasama natin ang Yan po yung report ni Mr. Admar. Ano po ang ating masasabi dyan? Malaya po kayo makapag-komento sa baba kung ano po inyong opinion dyan sa dapat na gagawing rally sa Dumaguete. Ngayon po ay hinaharang pero sabi po ng mga organizer, tuloy na po. So abangan po natin yan bukas at ano ang ating magiging update dyan. Ngayon naman po ay punta tayo sa pangalawang video na yung pong rally na papasukin ang ICC. Supporters of President Bongbong Marcos, who deem themselves as loyalists, gathered outside the Senate complex on Monday, May 6, urging the administration to cooperate with the International Criminal Court and allow the entry of its members in the Philippines. Jean Diaz, a Marcos supporter since 1986, says an estimated 300 loyalists have participated in the rally.
She says the protest was held because they believe former President Rodrigo Duterte's actions are no longer acceptable. Diaz was pertaining to Duterte's drug allegations against Marcos, as well as the former chief executive's supposed gentleman's agreement with China. Kasi ginagawa ng Duterte, nakandang Duterte, hindi nakakapdapat eh, hindi nananiragot kami sa ating punto. PBBM, pasukin mo ng ICC para manahimik na, magkaroon ng katahimikan ang ating bansa. Ano nga Duterte kahaman sa kapangyarihan? Nanay, mawalang galang na po. Hindi na po ang mga Duterte ang nakaupo ngayon. Ang ang nandun po sa Malacanang ay ang mga Marcos. Si PBBM po ay nandun. Hindi po, wala pong Duterte doon. Andun po si Sara na dapat sana ay sabi ni Tatay Digong, lumaban ka ng presidente, pero hindi po lumaban. Andun po si Vice President Sara na sumama po kay PBBM na bilang vice-presidente lang po. Hindi po siya presidente. Ang presidente po ay si PBBM. Naku, nanay. At pong sinasabi niyang papasukin ng ICC, nanay, pwede na pong kasuhan si Pangulong Duterte dahil wala na po siya sa kapangyarihan. Noong po mga panahon po nila President Joseph Estrada at alam naman natin ang nangyari, hindi po niya natapos yung kanyang termino at inimpeach po siya. At yun po ng kaso ni President Gloria Arroyo, alam din po natin ang nangyari diyan. Nakasuhan din po siya. At bakit hindi po nyo gawin kagaya ng ginawa nila sa dating former na President Erap at President Arroyo na sampahan din ng kaso si former President Rodrigo Roa Duterte. Wala na po siya sa kapangyarihan, malaya na po kayong kasuhan siya. At ang alam ko po ay ngayon po ay dinidinig sa Senado yung kanyang sinasabi nilang gentleman's agreement. So antayin po natin yung magiging update po doon. At yun po, kayo na po ang bahala. Ako nirespeto ko po si nanay. Yan po yung kanyang pananaw dyan, opinion niya po yan. Pero siyempre po, dapat panindigan, dapat kasuhan si dahil yung pong ating justice system sa ating bansa, sa Pilipinas, ay gumagana po. Malaya po kayong idemanda na kung alam nyo na sa tama kayo, kasuhan nyo po kung sa tingin nyo ay may problema o meron siyang nagawang kasalanan. Tuloy po tayo, nanay. Araw-araw ko ito sinasabi ko. Pagkakaroon sa kapangyarihan na Duterte, dapat siyang panabutin sa mga ginawa niya ng dating expression niya. Napakaraming namatay, nagawian ng buhay. Marcos has repeatedly Yun po yung kaso niyo sa kanya na maraming namatay, nabawian ng buhay, yung pong magkalap po kayo ng ebidensya at dalhin niyo po saan po diyan sa atin sa Korte Suprema o saan man, kasuhan po natin siya. Gumagana po ang justice system sa ating bansa. Hindi po natin kailangan ng ICC. Kahit na si PBBM po ang nagsabi, hindi po natin kailangan ng ICC dahil po gumagana ang ating batas sa Pilipinas. stated that his administration will not lift a finger to help the ICC in combating its probe on the alleged rights abuse during Duterte's brutal drug campaign. Notwithstanding this, Diaz says it is high time to allow ICC in the Philippines. Dahil ang Duterte ngayon ang nalilihap. Hindi kasi Ayun po, yun po ang balita. Sabi ni PBBM, hindi niya papayagan. Nanay, ano pa ba nanay? sinisirang administrasyon. Hindi na pinababagsak ang ating bansa. Wala silang pagmamahal sa ating bansa. Sarili lamang kailangan nilang tutusin. Ang batas na po ang magsasabi nanay kung wala pong ginagawang masama ang administrasyon ngayon. Kung wala po silang tinatago at wala silang nilalabag, wala po silang dapat na pag-alala. Kagaya po ni President Duterte, ngayon po ay wala na po siya sa kapangyarihan. Ang nasa kapangyarihan po ngayon ay ang mga Marcos. Lahat po ginagawa nila. At makikita naman natin, gagaya ng mga issue rally.
Bakit hindi matuloy-tuloy? Yan po ay labag po sa konstitusyon. Yung pong ating konstitusyon ng Pilipinas at meron po yung mga kaukulang parusa. Tuloy po tayo. Duterte's facing crimes against humanity case before the ICC in connection with bloody war on drugs during his administration. In March 2018, Duterte declared the country's withdrawal from the Rome Statute, or the treaty which established the ICC. The withdrawal took effect a year later in March 2019. Despite this, the ICC retained jurisdiction over alleged crimes in the Philippines from November 1, 2011 to March 16, 2019, where the country was still a state party. Yan lang po muna yung video na may papanood ko. Yan po, si nanay lang po ang pinakita doon. Wala pong pinakita ng mga tao. Hindi ko po alam kung ano pong nangyari dyan at ba't kakaunti ang tao. Ano ba talagang totoo? Ano ba? Nilangaw ba talaga? O ano ba? O, kayo na po ang makapagsabi kung ano po yung nangyari dyan. Kung marami bang tao. At alam ko, atay natin yung susunod na rally nila, yung Resign Sara BP. Sa DepEd po yata yun. Doon po gaganapin yung sa Pasig, sa DepEd po mismo. Sa May 17. Napirmahan na po yun ni Mayor Vico Soto yung request na magsasagawa ng rally na pirmahan na po ni Mayor Vico Soto. So antayin po natin yun. May 17 po yun. O, ako na po ang nananawagan sa mga vlogger na pro Marcos. Baka naman tulungan nyo yung mga mag-rally na pumunta po kayo doon. Kagaya po dito, wala po yata ako nakitang mga pro Marcos na vlogger. Hindi po kagaya ng mga vlogger na pro Duterte, talaga pong suportado nila yung mga rally, yung maisog rally na yan. So hanggang dito na lang po muna yung ating video. Kagaya po na sinabi ko, malaya po tayong makapag-komento sa baba, kanya-kanya po tayong opinion. So kay nanay, respeto po, maintindihan ko po, opinion nyo po yan. Sa lahat po, muli po sa ating channel na showpol.ph, subscribe po, i-like at i-share po ang ating mga video. At magkita-kita tayo sa susunod na araw. Antay-antay lang po natin yung mga update sa mga mangyayaring maisog rally sa Dumaguete bukas. Maraming salamat po. Paalam. Mag-iingat po kayong lahat.